Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ang topic po natin ngayon ay ang The Great White Throne Judgment. Ito po ay part 5 na po. Manalangin po muna tayo. Father in heaven, salamat po sa inyong salita. Sa oras na ito, tulungan niyo po kami maunawaan ang huling paghukom. Buksan niyo po ang aming puso at may pakita ang tunay na kalagayan ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, ang topic po natin ngayon ulit ay ang The Great White Throne Judgment. Ito po ay magkaiba sa Judgment Seat of Christ sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, no? Dahil yung the Judgment Seat of Christ ay rewarding, no, sa mga nalalapture. Ito po naman ang The Great White Throne Judgment ay final judgment po ito sa mga unbelievers, no, mga unsaved. So, natapos na po natin explain ang rapture, tribulation, the second coming, millennial kingdom, the final rebellion, at may darating na the final judgment. Ito po ang tinatawag na the Great White Throne Judgment. Ang trono ay dakila at banal, no? Sabi sa Revelation 20 verse 11, sabi dito, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaupo roon ay mula sa kanyang muka at tumakas ang lupa at ang langit, at walang nasumpungang lugar para sa kanila, no? So, ibig sabihin, ang great dito na binabanggit ay so the Great White Throne, no? Ang great dito ay dakilang walang katulad. Ang white naman dito ay simbolo ng holiness and righteousness. At walang makakatakas kahit langit at lupa, no? Walang isa na maka-skip dito, no? Kasi po lahat dito ay i-judge na lahat ng mga unbelievers. Ito na po ang pinaka-final na paghahatol ng Diyos. Lahat ng patay ay haharap sa hukuman. Sabi sa Revelation 20 verse 12, at nakita ko ang mga patay, maliliit at malalaki, na nakatayo sa harap ng Diyos. At nangabuksan ang mga aklat, at nangabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At hinatulan ang mga patay ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa, no? So ibig sabihin dalawa ang aklat na bubuksan dito, no? Book of Works and Book of Life, no? Lahat ng mayayaman, lahat ng mga mahirap, walang pinipili dito, no? Kilala ka man o hindi, walang exception. Lahat haharap sa Diyos para hatulan. Bubuksan ang pangalawang aklat, ito po ang Book of Works, no? Sa Revelation chapter 20 verse 12, ito po ang karugtong niya, no? And the books were opened, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So dito i-judge na, no, sa pamamagitan ng mga gawa nila, no? Ang Diyos po ay may record sa lahat ng mga tao, no? Hahatol base sa kanilang mga gawa, no? Pero ito po, tandaan natin, no? Ang works ay hindi nakapagliligtas, no? Kundi ito ay ebidensya ng kahatulan. Ang pangalawang box po ay bubuksan, ito po ang Books of Life. Sa Revelation 20 verse 12, ito po ang last part, no? And another book was opened, which is the Book of Life, no? Ito ang pinakamahalaga. Nakasulat ba ang pangalan mo sa Book of Life? Kasi pag hindi po nakasulat ang pangalan mo sa Book of Life, ibig sabihin you are automatically through the lake of fire, no? Walang pagtataguan kahit ilalabas, no? Lahat ilalabas, no? Sa Revelation 20 verse 13, ang sabi dito, at ibinigay ng dagat
ang mga patay na nasa kanya at binigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa, no? Kahit saan ka pa, sa dagat, libingan, papuntang impyerno, ilalabas ka pa rin para ka husgahan. Kasi po, wala po pwede maka-skip kahit isa, no? Lahat ay i-judge, kahit yung mga dating mga namatay kay Noe sa flood, huhusgahan po. Ito po ang pinaka final judgment talaga na gagawin ng Diyos, no? So final verdict, no, sa lake of fire. Ayon sa Revelation 20 verse 14 to 15, sabi dito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy, at ang sinumang hindi nakasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, no? So ito na po ang pinaka-last na pupunta ng mga unbelievers na tumatanggi sa kay Kristo nung nasa lupa pa sila, no? So, ang second date, ito po ay ang eternal separation from God. Final destination, hindi saved, no? Dahil po lake of fire na po ang papuntahan ng mga second date. Ito na po ang kanilang pinakadulo at pinakatapos na pupuntahan. So ang pinaka-importante dito ay, save ka ba sa panahon ng paghukom? Nakasulat na ba ang iyong pangalan sa Book of Life? Kasi po kapag hindi nakasulat po ang pangalan nyo sa Book of Life, automatic nasa lake of fire ang punta nyo. Ito po ay hindi para sa mga saved believers, dahil ang the body of Christ po ay nararapture na, no? Hindi na po kasali dito sa hatol o sa final judgment ng Diyos na tinatawag, no? Dahil ang mga believers hindi na po dumaan sa condemnation. Sabi sa Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation in Christ, no? So, ibig sabihin, wala na pong paghahatol sa mga saved, dahil po sila ay saved na, nararapture na po. Ang mga believers, through judgment seat of Christ, no, nagkakaroon sila ng mga rewards, no, sa langit. Bawat isa po ay may mga rewards according sa mga ginawa nila din dito sa lupa nung sila po ay nabubuhay pa. Hindi ito white throne judgment, dahil po ang white throne judgment ay sa mga unbelievers lang, no? Sa white throne judgment, hindi na usapan kung good ka o bad. Ang tanong kasi dito, nasa Book of Life ba ang pangalan mo, no? Yan po ang pinaka-core na question. Kasi kapag wala ang pangalan mo sa Book of Life, yun nga sinasabi na automatic na sa lake of fire ka kaagad. So mga kapatid, sa darating na araw, haharap ang bawat tao sa pagja-judge, no? Ito po ang mga unbelievers, no? Hindi ka maliligtas sa religion, gawa o anuman klaseng pangalan, title na iyong ginagampanan dito sa lupa. Mayaman ka man o mahirap, kung wala ka kay Kristo, ikaw po ay unsaved pa rin, no? Isang bagay lang ang mahalaga dito, no? Nakasulat ba talaga ang pangalan mo sa Book of Life? Kasi po ang hatol ng Diyos ay hindi basta-basta, no? Ang eternal punishment sa lake of fire ay walang katapusan, mga pagdurusa. At ito ay sa pamagitan lamang sa pananampalataya kay Kristo. Tanggapin niyo po ang regalo na kaloob, libre. Ito po ay walang bayad. Ito po ay tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin.
At ito po ang finished work of Christ. Libreng kaloob ng Diyos at hindi po sa ating gawa, dahil hindi kaya ng tao iligtas ang sarili kung gawa ang pagbabasihan. Si Kristo na po ang gumawa ng lahat para sa atin, sa ating kaligtasan. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 and 9, sa pananampalataya tayo naligtas, hindi sa ating sarili, no? Hindi sa ating sariling mga gawa. Dahil kapag ikaw ay umaasa sa iyong sariling gawa para maligtas, hindi ka pa rin counted na ikaw ay ligtas. Dahil ang kaligtasan ay libre, walang kasamang gawa o anumang klaseng ritual. Salamat po sa mga nakikinig at salamat po sa salita ng Diyos, sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross. Sa part 6 po, ituturo na naman natin po ang the new heaven and earth, ang pinakalas na part ng plano ng Diyos. Salamat po sa mga nakikinig and thank you.